nun epekto sa gubat. Maigsoon, patasan ug padak-an pod nato ang atong pagsalig sa atong Ginoo. Dili ta palupig. Amen? Jireh, the God who provides, who will provide, will manifest Himself ni ining mga panahona. Ang atong title karong kabuntagon kay Gear Up, Suluba. Inay mong tapad, Suluba. Kung unsa ang sulubon, karon nang tataod ato nang hisgutan. Dito may sa Israel pag January 25 to February 4, nakita dyan namo dito nga ang nag-serve sa ilang mga checkpoint, maglakaw-lakaw sa karsada, kaya naka-gear up dyan. 18 years old pataas, nagdala, nagbit-bit og mga long firearm. Kung sa ato ang masabtan, nagbit-bit og mga machine gun, high-powered nga mga weapons. Pangutan na mong tapad, kaila ka ni Wonder Woman, Gal Gadot? Actress ni Wonder Woman, nagdasa yung karakter. Pangutan na mong tapad, guwapa or dili? Guwapa kayo? Dito sa Israel, or daghan kayong Gal Gadot. May soon, dili ko dali ma-attract og lalaki. Huwag ko nag-ingon nga, na-side na ko sa pagkamahuyang or nabayot na ko. Dili na akong pasabot. Pero nakita dyan ako ang blessing sa Ginoo sa ilang genes. Hitsuraan dyan. Sakto kay sa kaning mga ingani-ingani. Sakto kay sa height. Natural ang build nga muscular. Naka-gear up sila while nag-patrol sa ilang syudad o sa ilang nasod. O wala lang damha, wala may alamag, nganong stricto kayo ang ilang border, tungod ay kanaanay plano, nga ilang giplano sud sa pila ka buwan. O before ta mabanti, karong April 2, sunod buwan, Thursday, na ay Enlamf Churches Fellowship. Ang Enlamf, nasa slide siguro na, ang pasabotan na kay New Lapu-Lapu Ministerial Fellowship. Ang God of Glory, kay na sakop anang Enlamf. Pagkahimuon ni siya sa Basak Gym. Brother Mac, nasa siguro tayo slide? Wala. Nara siguro sa OBS. Sa Basak Gym, alas 8 sa buntag, hantod alas 12 sa udto. So samang adlaw, April 2, 3 ug 4, pagkahimuon ang Jump Teens and Jump Pros Summer Camp, magsugod og alas 2 sa hapon sa April 2. Nikahuman sa Enlam Fellowship, mulahos sila sa Suba Basbas camping grounds. Ang Ginoo nag-provide na og venue sa next slide para sa campsite sa mga kabatanunan. Magsugod nig alas 3, duha ni kagabi. Og sa April 2 pod, atras sa to palihog, sa Enlam Joint Fellowship, kaya nga atong GGCF band, kaning nasa kong luyo, kay mo hatag ni silang pasundayag paghimaya sa Ginoo pinaagi sa kakanta. Pero una ng tanan, sunod buwan pa man na, ug ang mo presenter sa tubangan karon taud pa man, atong igawas ang atong mga Biblia, ang scripture, ang pulong nga gisulat sa mga tao nga gilamdagan sa Ginoo. Ug ako mong gihangyo tanan nga manindog ta ug atong ablihan sa Ephesians or Efeso chapter 6 bersikulo 10 ngadto sa 17. Diri sa venue kay wala nagi-flash sa screen ang by verses pero nagtan-aw na to sa OBS nani siya dito para benefit sa magtanaw online. Atong basahon sa verse 10. Sa katapusan liguna ang inyong kaugalingon diha sa pakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangitngit. Verse 13. Busa dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios.
Og inigabot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. 14. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuuran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi ni ini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. 17. Og ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios kagihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Atong idukot ang mga ulo. Dalaygon, gamhanan, buutan, mahigugmaon na mga Dios. Salamat Ginoo ni ining panahon nga imong gihatag. Ginoo, salamat sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga imong gipadala. Pagkadako sa imong gugma, Ginoo. Salamat Holy Spirit nga nakig-uban ka sa imong pagsimba, sa imong mga pagdaig, sa imong pagkanta. Ginoo, panalangin ang imong pulong. Ginoo nga dili kini mo balik, Ginoo, sama sa ulan nga wala naka-accomplish sa iyang purpose pagbisbis sa yuta. Susama Ginoo sa imong kasing-kasing karon na akay pulong nga para amo karon. Intended Ginoo para sa tagsa-tagsa kanamo. Salamat Ginoo nga maghatag kini kadasig, mag-equip namo. Sumala sa imong pulong Ginoo nga ang imong pulong tanan Ginoo is useful for teaching, correcting, rebuking, and training in righteousness. O kami Ginoo ingon nga imong mga alagad, mga disciples, mga followers, muhid kami Ginoo, mupatalinghog, mamati ug among sundon ang imong mga pulong. Kini among giampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen. Makapanglingkod ta maigsoon. Sa verse 10, na ay pipila lang atong gi-highlight nga ma-flash siguro. Nag-ingon ra, finally be strong in the Lord. Nag-ingon ra, liguna ang inyong kaugalingon pinaagi sa pulong sa Ginoo, biblical truth. Mao ni ang makalig-on nato. Nga igsoon, klaruhon tanidaan nga ang gahom ni Satanas over sa mga nituo sa Ginoo kay humana, napildi na si Satanas didto sa cross sa gibuhat ni Jesus, pagpadayag, pagpakita siyang gugman nimo niya nako, pinaagi sa pagpaagas siyang dugo nga nakabatunta og reconciliation. Gimatarong justified na ta, Romans 5:1, by faith through Christ Jesus. Wala na ta na higot sa penalty sa sin, eternal separation sa presensya sa Ginoo. Makinaon sa atong kinabuhi, masipyat ang gipalupad dito, magkinaon sa, or lain ang mutugpa sa itong balay, dili maka-missile, kasiguro ta, tungod kay natay pagtuo ni Jesus, through faith, natay kinabuhing walay katapusan. Pero, or sa English, however, diri sa kalibutan, tang tanan nagpuyo. Ang gubat sa temptasyon, nagpadayon regularly, taga-adlaw, minuto sa minuto, segundo sa segundo, oras sa oras, adlaw-adlaw, naa ang pakigubat sa mga temptasyon. O kung ang temptasyon, madala ta, mo resulta na sa pagpakasala. Umauni mo, bati ta nga, distansya man ang presensya sa Ginoo. Pero ang gahom sa Ginoo, ang kusog, pinaagi sa iyang espiritu, ang purisa sa kamatuuran sa atong gibitbit, ang Biblia, gikinahanglan ni adlaw-adlaw nato para sa atong adlaw-adlaw nga mudaog ta batok aning mga itira sa kaaway. Sa 11, isulob, or sa English, nag-ingon ra, put on the full armor of God. Unsa nga tong isulob, ang full armor, ang tanan nga kahimanan sa gubat. Ang mga Israeli soldiers, nagpaso-paso sila dito kompleto, na ay armas, na ay mga secret siguro kayo, nga dili nato pwede isulti. Nga kung magkinaon sa maka-respond sila, na sila'y meaning nga bunker na ay concrete. Example kani sa ilang checkpoint, nga kung
kinaunsa na mo atake o kalit, makatago sila dito, makatawag sila back up, makalabay sila sa ilang mga explosives. Ingana ni ang gibuhat sa mga kalibutanon nga mga sundalo. Naka-gear up. Gisulob ni nila. Wala nila gibutang dito, nga nag-cellphone, ang ilang armas, gibutang dito. Gisulob. Unsay sulob ang tanang kahimanan. Or sa English, nag-ingon, put on, suloba. Nagpasabot ni siya, una mo present si Brother Kaloy. Ready na ni siya. Kulbaan na, Kaloy? Nagpasabot ni nga, permanente ni natong sulubon. Kaya naata panahon sa pagpakigubat. Kung ang usa ka sundao, iyan ang ibilin-bilin ang iyang armas, kalit lang, di ba ni magpahibaw ang kaaway. Lupad nagkalit ang missile. Sa Israel, naalay 10-minute nga window, pagdagan, gikan asa ka nahimutangan sa bunker, kung ang building ay mong gipuy-an or gitrabahoan na ay bunker, dagan ka dito sa ilawom, naaray 10 minutes nga window. Kung maglangay-langay ang usa ka citizen or usa ka foreigner nga na dito, nya, maabtan nga dira sa tungod ni buto ang bomba, ang drone. Dako damage or mamatay. The armor should be kita mga Kristohanon, mauni atong sustained o lifelong attire. Lifelong, lifetime ni nato nga sulubon ang atong katunon karong kabuntagon. Si Apostle Paul ang nagsulat ani atong gibasa karon sa Ephesians, gigamit ang common nga makita para sa iyang audience. Gipadalaan aning letter para sa taga-Roma. Ang iyang gihimo nga analogy or comparison kaning mga Roman soldiers. Kaya mao ni ang makita permi. Adlaw-adlaw mao nila makita o makasabot sila. Ug sa atong kita mga magtutuo sa atong spiritual defense, nagpamatuod ni karong kabuntagon nga kinahanglan yuta nga mo take sa atong position ingon nga mga sundalo ni Kristo. Kaysa masugutag sa dili ang kalibutan under attack. Dili lang literal nga gubat, kundi matag Kristohanon under attack. Nara ko'y pipilangan hibawaan nga under attack, gisige na to pray, maura atong mabuhat, pero karon i-reinforce ta sa pulong sa Ginoo. Ang yawa na siya mga pagpanglimbong or schemes. Igna ko no, schemes. Ang kaning pagpanglimbong or schemes, cleverness na siya, maro-maro, nindot nga mga pamaagi, attractive, para paglipat sa usa ka tao. Usa ka Kristohanon, kayang lipaton sa kaaway, kung dili mag-gear up, dili magsulob. Ang kaning mga pagpanglimbong, kuha niya siya, all-inclusive, encompassing, appeal tanang klase, kung asa pide mahagbong ang usa ka Kristohanon, tanang klase sa sala, immoral practices, false theology. Sa itong panahon karon nagpasad ang sayop nga pagtudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo. Gi-weaponize ni, gigamit ni, gisakyan para mangwarta, gisakyan ni para pagguba sa isig katao. Ug ang pagpanglimbong appeal ang worldly enticement nga ma-attract sa kalibutan. O before ta mo proceed, atong sugaton sa masipang pakpak si Brother Kaloy, kauban ang under attack, taga-adlaw sa kaaway. Ug maigsoon kami nga inyong mga pastors, dili mi exempted. Kay baba mo nga gi-attack ko og EMP, electronic magnetic pulse nga bomba, gipadala sa kaaway, sa amoang balay. Hurot ta ng TV, laptop, cellphone, nabinlag, usa. Pagkahuman diri sa rehearsal sa praise and worship gabi, nadto ko lang honey, kay mahom kog laptop para magbuhat ko sa PowerPoint. Gumura man ko ani katong wala nakaandam ba? Ang 5 nakaandam, naka-charge sa ilang laptop. Ako wala, blanco, wala tanan. Pero magsun kay baba mo nga naay laptop nga nahibilin. Ingnon na to salin sa gubat. Ang tagiya sa laptop kay si Pastor Marlene, pag ko i-plug ka ko nimo, siga pa baka hindi na mo function ang keyboard. Naay badlis ang screen. Pero in the end, nagamit na ko og nakapadayon ta. Og niabot sa akong hunahuna maigsoon. Di na tupog na itong pagpakpak sa Ginoo. Amen? Dili makapugong ang kaning atake sa kaaway.
Naamang gutay spiritual iron dome nga mo sugat ani tanan. Naman kay makalusot pero gitugutan na sa Ginoo para makakaton ta ba pagsalig. Last minute na jud. Sa akong ka desperado pag uli na mo gikan didto kay wa man ablihan kay naluya sila sa ilang kuan buluhaton. Said, hapit sa tayo 7-Eleven, palit tayo soft drinks. Kaya ba ko dyan ang Ginoo nga mo on to ang laptop pag uli. Kaya mo ito yung hatag na ko, dili do kaon ba, abot o alas 3 sa kadlawon, pag andam. O maigsoon, ang kaning atong gibuhat nga mag-journal, mag-take down notes sa praise and worship team. Akong gi-encourage nga ato ning buhaton tanan. Naaman ta sa worship team or wala, dako nigtabang. Nagbasa na to sa pulong sa Ginoo. Panahon nga ato ning isulat, mas dali ni nato matiman-an. Mas dali nato masabtan, especially sa mga teachers nato sa mga bata, kung naamo diri na ay mga representatives, sugdan ta ni pagbuhat. Kay panahon nga mo worsen ang gubat, walay kuryente, kay mahal na kayo, irasyon na. Burn out, kay ma-damage ang source sa electricity. Basta maglisod tag adjust. Asa naman ta mangitag pulong sa Ginoo maigsoon, ayaw kalimot nga ang pulong sa Ginoo infallible ni siya, indestructible, magpabilin ni kadaghanan ni gi-attempt nga sunugon pero hangtod karon nagpabilin. Amen. So karong kabuntagon, mo switch ta gikan sa electronic padong sa analog, sa papyrus nga gigamit sa Hebrew. Ato na ning gibasa ganina ang verses 10 to 17. Karon arita mo focus sa verse 13. Ablihin niyo mga Biblia sa Ephesians 6:13. Nagingura, take up the full armor of God. Mauni ang atong isulob, mauni ang atong i-gear up, ug mauni atong katunon karon unsa maning mga armora. Si Paul nga nagsulat aning Ephesians, nagpasabot nga kinahanglan necessary nga gamiton nato ang spiritual, full spiritual armor nga gikan sa Ginoo, pinaagi siyang pulong, pinaagi sa pagsulob niini. Pinaagi sa pagsulob mo na gear up. Ang pirmirong tulo atong ipakita nga armor kay ang girdle or belt sa Cebuano bakos. Ang kaduha, breastplate or salipod. Ang katulo, sapatos, shoes or boots. Kanin tulo, pirmiro nga tulo ka armor, suoton ni pirmi sa battlefield. Ingna imong tapad, suoton ni pirmi. So sa atong pagkaton ron sa pulong sa Ginoo, ato ning sulubon, nya di natin ni hubuon. Amen? Ang last nga three, kay ang shield or taming, helmet sa pagpanalipod or kalo sa kaluwasan, sword or espada. Ang kaning tulo, kay ready na siya pirmi, panahon nga kinahanglan na gamiton sa aktual na nga away. Sa English, naadira sa ubos, so that you will be able to resist in the evil day. Ang kaning the evil day, since na fall ang man, pinaagi ni Eve, pinaagi ni Adam, ni disobey sa Ginoo, every day since has been evil. Dili na lalison. Daotan ang panahon sukad na tao, sukad ni sud ang sala sa kalibutan pinaagi ni Adam ug Eve. Bisan asa. Daotan kayo. Natoy usa ka pasayro gikan sa IT Park nya taga Lapu-Lapu pa jud. Shout out ni nato para mga uponganons. Sakay sa Maxim or kanang Move It. Pag abot diri dapit sa mingaw nga part sa Lapu-Lapu, nisulti ang driver nga kahion man ko manghihis ako. Tawag ng kalikasan. Nangita siya kahoy, ang iyang motor kay gidagan sa pasayro. The evil day. Mudagay-day radyo ni ang pagkadautan. Ang pagpangawat, pagpanikas, pagpanglimbong, pagpatay, pagpanglugos, pag-abusar sa mga dili angay nga abusaran nga mga substances, mga ilimnon.
Abantita, Ephesians 6:14, nag-ingon dira, stand firm. Sa Cebuano, ang pasabot ani dili na unya kita, Sa Cebuano, sa verse 14, busa mang pangandam kamo. Sa English, stand firm. Ang pag-stand firm, ingon nga sundaw, barog dyan nga naka-atensyon. Stand firm. Dili maghiko-hiko, dili mag-standing in one leg, or dili ang kamot, o sa nasluyo niya, magtakilid ang ulo. Stand firm dyan siya, naka-atensyon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon nato nga attention, stand firm. Aron maka-confront, makasukol ta panahon nga ang yawa maningkamot man ni pag-ayo, tanan yang schemes pagpanglimbong para mawagta nga atong pagsalig sa Ginoo. Dili na ta mo obey, ma-confuse na ta, magpakarong ingnon, yang mada sa kalibutan. So ato ning hisgutan ang unom ka armor. Number 1, belt of truth or girdle. Kung ako nasayop ang mga babae hantod karon girdle ang tawagan nino, nga dili makita o dili kayo maborot ang tiyan nga nakay paborito nimong sanina, tiis ganda jud ka, mag-girdle jud ka og size small para kuan jud kayo. Or bakos sa kamatuoron, ang sakto to, mapiit. Karon ang kaning function sa permirong armor kay piton, na ay piton. Na ay hipuson. Ang soldier, na ay picture ato ipakita. Ang kaning nga picture, atrasa di mak, nawanay ko sa akong kanda, nag-adjust ko sa digital o analog. Ang soldier sa una, magsulob na og gitawag og tunic. T-U-I-N-I-C, tunic. Sa biblical times, ang kaning tunic, atong ipakita na to ang picture, kaning gisulob nga nag-blue o nag-orange. Mauni ang foundational daily garment for both man and woman. Mauni ang H&M sa to, pwede pang lalaki, pwede pang babae. Functioning as a long, taas, loose shirt, luag, worn next to the skin. Mauna ni ang pinaka-basic nga sulubon sa una, sa biblical times. Usually made of wool. Kung mutanaw mo sa right side sa screen, na ay wool dira. Ang kanang wool, gikan na ni Baba Black Sheep. Have you any wool? Gikan na ang wool sa sheep. Gishir, gikuha, gitupihan, gibutang dira, ipaagi sa mga lansang, mga hait, mahimo nga mura nag-thread, pero kinahanglan i-refine pa, mao na ang gibuhat sa babay nga iyang gilukot aron mahimo nga yarn or hilo. Usually made of wool or linen, they range from knee length, gikan sa tuhod, or ankle length, padong yun sa kiting. Taas ni ang tunic. Mauni ang giingon nga baksan. Mauni ang context nga naasaw na huna ni Apostle Paul sa usa ka sundalo nga magsulob sa armor. Ang tunic, sa next nga slide, picture, usa ka loose fitting, kana akong tapad, kalimut ko sa pangan, ang kaning nasa right side, mauni ang ma-produce nga sanina. Ang kaning mga artifacts, atong tawag artifacts, sa Nazareth ni siya ilang gi-preserve, mauni ang resulta sa wool, gikan sa balhibo sa karnero, og himuon nga hilo, para mahimo nga sanina nga gitawag og tunic sanina sa ilang panahon. Common nga sanina, mababay ug lalaki. Pero since ancient man ni atong gisgutan, context, ancient, tanawa ra gud among sanina, pareha may style sa sanina. Ang modern nga tao, nagpolo shirt. Ang kaning gisgutan sa Bible, nagsulob og tunic. Karaan nga paagi sa pagsulob sa sanina.
Sa una, ang combat kay dili para sa tong panahon nga lagyo ay missile, drone, torpedo, laser. Sa una kay hand-to-hand combat. Sikitay. Unya, kung ang sulubon sa usa ka soldier kay luag sa gabal ni sa iyaha, mauni ang number one nga armor ang gamit, ang belt of truth. Ang usa ka luag nga tunic nagpose ni og danger og hindrance nga dili ka sumbag og tarong dili ka patid og tarong dili ka kaatras, dili ka kaabante, dili ka ari sa kilid, dili ka kaambak, mahimo ning sagabal. Ang bakos, ang belt kay gikinahanglan para i-secure ang mga hanging material. O gi-discuss man ni Pastor Arenda o gi-demonstrate ni nila gahapon, i-demonstrate ni balik ni Kaloy sa una, Brad Kaloy, ari sa balik. Total, tiwaso na lang namo ang imong kakulba. Atras na ko sa ka-picture, palihog Mac. Wala tayo tunic diri, pero huna-una, gamito na to atong imagination. Kung si Brother Kaloy nagsulub og tunic, nya kay ba man ta nga si Kaloy paborito niya nga karatesian si kanta to no Arnold Schwarzenegger, pero Jet Li na lang kay sayon ra spelling gipa-spelling man gud si Arnold Schwarzenegger. So Jet Li, fans man siya ni Jet Li. Loy pakitain mig mga moves sa combat, hand to hand combat. Mo palayo lang ko kay basin Okay. Naka picture out mo kung nagsulob og tunic ang soldier lisod. Salamat Brother Kaloy atong pakpakan si Kaloy. Karon i-demonstrate ni Pastor Arenda unsaon paggamit sa belt para sa tunic. Wala man kani siya naka-tunic karon, pero iyang i-demonstrate manghom ka sa kong belt. Magampo ko nga dili ni makalit og tagak akong kalsones. Timingan ako'y nag-share pag Wednesday. Ako na rin mo demonstrate. Okay, so ang gear up is first imo nang i-tighten ang belt. Nya naka-tunic man sila, so ang mga army lisod nila pag fight sa ilang kaaway kung naay daghang sagabal. So ang ilang pagabuhaton is ilahang pusto ng ilang sanina og mahimo siyang mubo nga short. Okay, while mo post ta na ay picture ana para makatanaw ta sa screen og sa demo. Okay. Thank you, Pastor Arenda. Ako ning tangon pero di ko sure kung masulob pa pinan ako balik kay live man taron no din ako bali pagkataod. Okay, Vera. Nakanyo ang point, mga lalaki ang nagsuluban niya. Roman soldiers ang gi-reference ni Apostle Paul. Gi-comparison. Ang belt, mauni ang mubira. Ato nakita sa demonstration. O sa kanang picture, mauni ang mubira sa tanang spiritual, dili na literal, spiritual loose ends. O ang belt kay ang kamatuuran di ay mauni ang muhipos sa tanan nga loose ends nga mahimong sagabal sa atong pagsukol sa kaaway. Klaro magson maka-amen ta na. Na kung sa atong kinabuhi dili ta magsulob, giingnan biya ta nga adlaw permanente ni natong isulob ang belt of truth, ang mga loose ends sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Example sa loose ends, kulang ta sa adlaw-adlaw nga pag-ampo, loose ends na siya, sagabal na sa atong spiritual daily walk with Jesus. Panahon sa atake sa kaaway, dili ta kasagam mapandol ta kay nabitik man ta sa tong kagalingon nga tunic.
Kulang ta sa basa sa word, loose ends na siya. Wala nato na baksan sa kamatuuran. Nga ang kamatuuran ang pulong sa Ginoo. Mao ni atong gamiton nga bakos kay mao ni ang truth. Loose ends. Wala tay control sa mong gawa sa tong baba. Bisan nagbasa na tag Biblia, kinahanglan man ni i-practice day by day. I-sanctify ta, ginabag-o ta sa Ginoo. Loose ends ni siya. Kung wala tay control, di ba nagingon si James, nga ang tang, kung dili ni i-tame, dili ni mo kontrolon, makasunog ni, sama ni sa kalayo, nga gamay lang kayo, masunog ang tibok nga kalasangan. Mga loose ends, example ni siya, walay self-control sa pagkaon, loose ends ni siya, nga nag-abot sa panahon, mahimo ng babag, mapandol ka na, imbis makapangalagad ka sa Ginoo, imbis makakuyo ka sa mong pamilya para imong ibanding, mahimo na siyang loose ends. Muna, Maigsoon, number 1, belt of truth. Samot na sa nag-ministry, sa nag-serve, Maigsoon, isulob ang belt of truth, bakos sa kamatuuran. Kay mga pandol, maunay ka na. Sa imong tunic nga gisulob, mapandol, maunay ka. Dili ka ka-atras, siga ka kumbati ka. Kita mo itong gatason sa patin ni Kaloy? Taas ka ito. Kung wala to gibakos, dito sa tunic, dili mahimong epektibo ang pagpatid or sa spiritual ang atong pagsukol sa kaaway nga mao ang yawa. Ang idea ani kay sincero nga commitment to fight, maunang nagsulob sa bakos and win. Maigsoon sa tong pag-fight, sigurado niya makadaog ta kay ang nag-uban nato, ang nagpaluyo nato, ang nag-una nato kay ang Ginoo nga labing gamhanan. Amen. Tanan, everything that hinders, makaalijod, igsoon, gamita ang pulong sa Ginoo, imo mga loose ends sa pagpangalagad sa Ginoo. Na ba kay tago-tago nga sala karon, loose ends na siya, sa gabal na siya. Nig-atake sa kaaway, nadyo puruhan, bisan sure na nga daog ta, mapildi-pildi jud ka. Mag-antos, maghilak-hilak yun. So, arita sa ikaduha, Ephesians 6:14. Same verse. And having put on the breastplate of righteousness. Ang breastplate, sa Cebuano kay salipod, basta ni siya ka tough, sleeveless, letter B. Tough, sleeveless piece of leather or heavy material nga naay animal's horn, na ay sungay nga gibutang dito, gitahig apil, or hoof, tumoy sa tiil sa kabayo, gahi man na siya, tumoy sa tiil sa camel, tumoy sa tiil sa baka, i-insert na dito sa daghan maglalayng klase sa breastplate. Atong ipakita ang usa ka Roman soldier sa ilang panahon. Dito sa Nazareth, nakahigayon migtanaw o nakakuhag mga pictures sa usa ka Roman soldier. Kung atong i-focus atong attention sa iyang belt, mauna ang belt dool ra unta sa kuha ang belt bakos ubos gamay. Mauna ang belt. Karon naa ta sa number 2 ang breastplate or ang salipod. Unsa man ang salipdan? Covering the full torso. Unsa man ning torso? Ang central part sa atong human body, kitang tanan naay torso, nga nag-connect sa atong ulo, sa atong liog, apil ang atong mga limbs. So ang torso, kani nga part, central part sa atong body. Nag-apili sa atong chest, abdomen, pelvis, ug back. Nag-house sa mga major organs sama sa heart ug liver. Mauna ang nasa sulod nato karon. Tungod kay ang atong Ginoo righteous, matarong, balaan sa iyang pagkasiya, ang atong Ginoo balaan og righteous, walay bahid, walay mancha sa bisan unsa nga buling sa sala. Dili ta maglisod og sabot siguro ani nga as mga Christian sumusunod ni Kristo, mao ni ang atong chief protection, mao ni atong major protection, batok kang Satanas og sa iyang mga pagpanglimbong. Ang pagkabalaan, holiness. As Christians,
nakadungog siguro ta nga sa pangan nga Alvin Aragon. Kadungog mo ni Alvin Aragon? Naa siya na sulti kadto ni Tito Boy, kani kay doble jud ni Tito, nya Boy pa jud. Taga-adlaw man jud mi moadtog merkado kay mag-gym ni kaman mangumpra mi dito isda. Naay nakabutang dito. Wanted boy. Requirements female. Kung wala mo ka gets, medyo gidoka-doka dyan mo. Ang ilang gipangita kay mutabang nga lalaki pero ang requirement kay female. So, kung ano siguro mong tapad, na paminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pagkabalaan, pagkamatarong, righteousness. Ang sige tayo Cebuano, animak, sa lipod, sa pagkamatarong. Ang atong Ginoo kay holy, balaan, ug ang atong pagkamatinud-anon nga pagkinabuhi dira sa pagkanunay nga pagsunod, pagsugot sa pulong sa Ginoo ug adlaw-adlaw nga suod nga communication through prayer kang Jesus. Ang righteousness ni Jesus mo produce maliwat ta ba sa atong adlaw-adlaw nga mauni atong mahimo nga daily spiritual breastplate panalipod ang righteousness. Tugutin niyo nga akong explain. Ang pagkakuwang sa pagkabalaan, may isong gipasaylo na ta gikan sa sala, sa penalty dito ni Adam ug Eve. Pero napatatanan sa kalibutan. Matintal ta matagkaroon og unya kay mao ni ang trabaho sa kaaway. Iyang schemes pagpanglimbong nindot attractive madagma jud ang Kristohanon. Lack of holiness ang kuwang sa pagpakabalaan, ang pag-indulge nato, participate sa mga butang sa kalibutan, nga mutukmod nato sa pagpakasala, mahimo tang vulnerable. Open ra kayo sa kaaway. Mao na ang breastplate of righteousness, ang pagkamatarong. Mao na nga gi-encourage ta karon nga dili lang kutob sa pagbasa nya isuwat, magampo ta taga-adlaw. Kay the more ta nga close ni Jesus, the more ta nga mahimong sensitive sa mga butang nga makapasakit sa kasing-kasing ni Jesus. Ug the more ta nga mo distansya na mga butanga, ma-practice nato ibang yung sa Peter, be holy for I am holy. Ag ang holiness, mauni, ang righteousness, mauni mo panalipod nato. Nga wala ta nag-participate sa mga butang. O karon maigsoon ang pulong sa Ginoo, nagpahinumdum nato nga gear up suluba. Og nagkamag sulob. Yes, na yung nindot nga picture. Tara. Kinkuman na tog sulob, ayaw naghubua. Ako lang pasabutan anong ni post ko gamay kay taga-post manggod, anak ko ba? Magnganga matong ako jong ni post ko gamay. Sige lang panagsara ni nako buhaton. Ephesians 6:15, katulot ang armor. Naklaro ran tong kaduha, breastplate of righteousness. Nga kinahanglan as Christians magbalaan ta, magtinarong ta sa tong kinabuhi. Kay maunay panalipod nato. Kay kung wala ta magbinuang ta sa tong pagpangalagad, kay way nakakita, walay accountability, walay protection ang atong spiritual nga torso, ang atong kasing-kasing, atong lungs. Sibungot ta lisod naman tag ginhawa. Lisod na tag luya na, wanay pump sa heart. Kina-attack naman, na-penetrate na sa atake sa kaaway. Verse 15, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Unsam ning shod? Sa 15, og ang kadasig sa pagsangyo sa maayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos or boots. Balik ta sa Roman soldiers. Kamao man ni analogy, comparison ni Apostle Paul. Ang Roman soldiers, kan nagsulob sila og boots. Sa next nga slide, mauni ang boots. Unsa ang inyong nabantayan sa ilang sapatos, sa ilang shoes, or sa ilang shod? Na ay mga lansang sa ilaw. Sa tuwa, ang lansang pabaliman sa itong panahon para man matunok. Kita kabantay, nakatunog na taglansang. Ang sa ila,
ilawom silang boots or sapatos or sandal na ay lansang, dili po numero 4 nga, mura mga kuan maglakaw. Gagmay lang, unsa may purpose ani? Ang purpose ani, para makapaak pag-ayo sa yuta, panahon sa combat, panahon sa pagpakig-away. Tugutin nga akong explain. Ang gospel of peace pertains to the good news, word of God, pulong sa Ginoo, ang maayong balita, nga pinaagi ni Jesus Christ, kita nga mga magtotoo are at peace with God. Tungod kay at peace with God, tugutin nga akong dalon sa itong panahon, ang Israel o USA, at peace sila with each other. Wala sila nag-unay. Ang mga Gulf countries, at peace sila sa usa-usa. Ang Iran po, dili sila at peace with sa kanim, o ilang gipang tirahan o mga bomba, mga missiles. Pero ang Iran po, at peace sila with Russia, North Korea, o China. Maunang na ay laban-laban. Pero kita mga igsoon, nantay sa ikatulo nga armor, at peace na ta with God. Ablihan na to itong mga Biblia sa Romans chapter 5, verse 1. Atong patubagon ang pulong sa Ginoo nganong at peace with God naman ta. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait, peace. May panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So the moment nga gidawat nato si Jesus nga atong Ginoo manluluwas, atong gi-confess atong sala, atong giila nga si atong Lord ug Savior, atong gi-confess nga wala na lain nga gihatag nga pangalan sa Ginoo sa langit ug sa yuta, Jesus lang, at peace with God na ta. Dili na ta kontra batok sa Ginoo ang kaning mga lansa nga naa sa lapalapa. Gihimo ning comparison ni Apostle Paul kay tungod kay at peace na natay pakigdait sa Ginoo, ang Ginoo naa na sa atong side. Ug kung kaybaw mo, kung ang Ginoo naa sa atong side, dapig nato, lisod kaayo sa usa ka tawo nga itukmod nga naay mga lansang sa iyang tiil. Kana ganing mga soccer shoes or football shoes sulubon sa mga players, naaman na mga spikes. Lisod kayo nimo tukmuron, lisod kay ka ma-slide. Ug susama ra ani mga igsoon, kita nga gitudluan karon sa pulong sa Ginoo nga sulubon ang shoes, ang sapatos, ang boots, naa natay peace with God. Makasukol jud ta batok sa kaaway kay dili ta di ba ingon stand firm barog. Kung unsay ibuhat sa kaaway dira atakihon ka, makabarog ka tungod kay naay peace with God. Dapig nimo ang Ginoo. Imagine na kung dili nimo dapig ang Ginoo, slide kay imong tiil. Diba kadungog ta pabalik-balik, dangog kay ang kalibutan. Mao nang ma-slide jud ang walay Ginoo, walay Jesus. Pero kita nga naay Jesus, maigsoon makasukol ta, makaresist ta, makabarog ta. Kay naay dili ordinaryo, dili tao, naay labing makagagahom nga dapig nato nga makabarog jud ta panahon sa pag-atake sa kaaway. Amen? The gospel of peace pertains to the good news. Ako na nabasa dahil. It is the confidence, kumpiyansa ni nato, nimo, kana imong tapad, kumpiyansa ni natong tanan, nga naatay divine support. Kung ang Israel, wala suporta sa mga niagi nga mga US presidents. Example, si Harry Truman. Nakita na mo dito sa Friends of Zion nga museum sa Israel. Pag adto dyan na mo, maoy pinakapirmiro na mong giadto. Tungod kay nagtuon sila sa pulong sa Ginoo, na ay nakasulti nila og sila mismo nakabasa sa pulong sa Ginoo. Ngang Israel, importante ni, significant ni, pinili ni nga nasod sa Ginoo. Bisan dili pa nasod ang Israel atong panahon na. Kini mga tawhana, si Harry Truman, si George W. Bush,
nihimog lakang ug hantod karon mauna nga naay peace with USA ang Israel tungod sa nag-una nga mga presidente. Samot na si President Donald Trump. Nagsubay gani sa pulong sa Ginoo kay ang mga presidente nga nanglabay nga walay pagsunod sa pulong sa Ginoo nihatag pa ganig support dito sa mga terrorist groups nga nipasalipod sa Iranian regime sama sa Hezbollah sa pagkanang uban Houthis, Hamas. Ang ubang presidente sa US mo na lang gibuhat binilyon nga funds gipaagi dito. Nakapamalit sila daghan kayo minilyon pod nga mga drones, mga missiles, nuclear facilities mao nang gi-attack giunhan sa Israel. Pero tungod kay naay peace with Israel ang USA, mao na nga nagtinabangay sila. Maigsuon sa samara po na nato. Naay motabang nato panahon sa tong pagsulay. Naay Ginoo. Dili ka dali. Di ka basta-basta matukmod sa kaaway. Barog jud ka nga malig-on. Kay naay gospel, maayong balita nga gi-describe ni Apostle Paul nga ingon nga sapatos. Makabarog ta. Ingnan mong tapad, makabarog ka. Dili na kusog nato, kusog na gikan sa Ginoo. Arita sa ikapat, Ephesians 6:16. In addition, punan pa jud tong tulo. Unsa ganitong primero? Belt of truth, kaduha. Breastplate of righteousness, katulo ang bago lang tong gisgutan. Sapatos, gospel of peace. Ang ikaapat nga armor kay shield, taming. I-shield mo, di ba? Taming, unsa man nga taming pagtuo. Ang Greek word nga gigamit ani nag-refer ni sa size og 2.4 by 4.5 feet ang gidakon sa plywood. Para lang maka-picture out mo, taga-abagan ako nya ana siguro kalapdon ang gidakon sa shield. Igo nga makatabon sa lawas sa usa ka sundao. Ang faith nga gihisgutan ni Apostle Paul diri kay basic trust in God. Basic. Panahon nga na pagsulay na problema, na kay kakulba, basic trust sa Ginoo. Mauni ang atong shield, mauni ang atong taming. Panahon na ay problema, ang atong pagsalig sa Ginoo, mauni ang atong shield of faith. Basic trust in God. Ang atong kanunayon nga pagsalig sa Ginoo, pinaagi siyang pulong ug sa iyang mga saad. Kay kinahanglan yun ni siya. Kinahanglan, non-negotiable yun ni siya para mo panalipod nato sa mga temptasyon. Mauni nga giingon nga kinahanglan sulubon yun nato ang full armor. Kay kung nakabakusta, nakasapatos, naka-breastplate, pero walay shield, ang temptation, bisan asabi ni nga area sa itong kinabuhi. Ang sala, musudo ni siya, panahon nga matagak, mahimong biktima, ang usa ka tawo sa mga bakak ni Satanas sa iyang mga saad, sa kalipay, nga i-reject na ang pagsunod ug ang mga panalangin sa Ginoo. Ang kaning flaming arrow sa Ephesians 6:16, atong tan-awon pagbalik. Ephesians 6:16. Dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana. Nagsiga na, gipana pa jud. Dili lang ni pana nga pana, nagsiga ni siya. Flaming arrows. Sa atong panahon karon, lain naman ang flaming. Flaming burger, flaming chicken, flaming rice, or flaming init nga ulo, mauna ni ang kwan. Di ba, muinit atong ulo. Sauna ang bugas kay 50 kapin pa karon, abot nag 70. Ang gasolina, pas kayo ang pagsaka. Pero ayaw, my son, take heart, stand firm, kaya nga atong Ginoo will manifest Himself sa atong panahon karon. Siya atong Jireh, Jehovah Jireh, the God who provides. Amen? Ang kaning flaming arrows, mga gisasama ni ang temptasyon mo kung matagak, maresulta sa pagpakasala, sama sa flaming arrows, gitira sa kaaway, long range, gikan ra ang kaaway dito sa kuan, sa Iran niya. Ikaw narakas na lapo-lapo. Kumpiyansa kayo, nag-cellphone, wa gisulob ang belt of truth, wa nagsapatos, walay breastplate,
way ampo-ampo, way paminaw sa mga alawiton sa Ginoo, lain ang gipaminaw. Buksan mo, papasukin ako. Lipay ka, duta ng kataha, oy. Mao na tong kataha niya, ang yawa, nagpana na dito, nagsiga. Ang shield of faith, mauni ang mupalong sa mga pana nga gitira sa kaaway. Ug ang atong faith, ma-develop na siya, the more ta makaila sa Ginoo pinaagi sa pagbasa sa iyang pulong. Dili ko mapulan pagbalik-balik maigsoon, basaha ang imong Bible, ma-electronic man na, ma-hard copy man na. Karong panahon na, mas gikinahanglan ni nato ang pulong sa Ginoo. Dili na ron panahon mag-doomsday scrolling. Pila na po'y namatay, pila na po'y increase sa presyo, wala na flight, wala na biyahe ang mga ocean jet, kay tagas ang presyo. Dili ron panahon na, panahon ron sa pagbasa sa pulong sa Ginoo mga pagampo. Amen? Arita sa ikalima, Ephesians 6:17. And take the helmet of salvation. Kalo sa kaluwasan. Ang helmet, mauni ang mo panalipod sa ulo. Mao nga dakpon sa LTO sa mga sitom ang magmotor nga walay helmet kay para na sa kaayuhan rapod sa nagmotor. Sa gubat sa Iran, Israel o USA, ang unang gitira kay si Ayatollah Khomeini. Kay head, importante ang ulo. Mao jud na ang major target, ang leader jud ang ulo. Naay ni puli dali sa lag meeting, kuwang rapod gibombahan. Mao to nga waday mo Zoom or unsa inyong mo email nga dili na lang mo mag-meet. Kay kung mag-meet mo, bombahan mo dito kay baw ang Israel nga nas naka high-tech. Si Paul naghisgot para ni nato mga linuwas na ni helmet of salvation. Mga tao na ni nga nakabaton na og kaluwasan. Kay ang kaaway gusto niya nga tirahon ang atong ulo, ang atong unahuna para gubon ang atong pagsalig sa Ginoo. Mao jud niyang tuyo. Nga bunalan ka ng problema, puspusan ka sa kalisod, mga sakit, gibash ka dira. Mauna iyang trabaho. Ang helmet mao nimo panalipod. Muhatag na tong assurance, kasiguruan sa atong kaluwasan. Kibaw ba mo mga igsoon nga ang atong kaluwasan walay makakuha na nato nini? Walay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Makawad-on man, magubat, bisan unsa walay makabuwag nimo gikan sa gugma sa Ginoo. Inga na kakapinangga kung naglisod-lisod karon, pinangga ka sa Ginoo walay makapahimulag nimo. Mo na nga atong part, atong buhaton. Sulubon nato, gear up, full armor isulob. Para paghatag na to expectation, last na nga page. So, pwede na ta mubati og excitement, makauli na jud ta. Klaro kani nga reference ni Paul nga ang helmet naging the hope of salvation. Isaiah 59:17 atong ablihan natong mga Bibles. Isaiah. Ang Isaiah kay naguna sa Jeremiah. Ang naguna sa Isaiah kay panultihon, Proverbs. Ecclesiastes day, sorry. Dili pa jud Ecclesiastes. Song of Songs. Di ba nakamata mo kay, uy, sayok man ang give ko ni pastor. Nga na ka-importante nga magtanata sa itong Biblia. Isaiah 59:17. Gisulob niya ang katarong ingon nga sa lipod sa dughan. Gikalo niya ang kaluwasan sama sa helmet o gibisti niya ang kadasig sa pagpanimalos. The hope of salvation. 1 Thessalonians 5:8. Atong pakliyan to mga Biblia. 1 Thessalonians 5:8. Apan kita iyaman sa adlaw, angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang atong pagtuo ug paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. The hope of salvation. Usay mo bati ta nga
magduda ta ba? Luwas na ba ka no? Kaya mao dyan ni tira sa kaaway, padudahon ta. Tinuod ba katong gibuhat ni Jesus? Badlungon man kay ko? Magson suluba ang helmet sa kaluwasan. Gusto sa kaaway nga tungluhon ang Kristohanon, ikaw, tungluhon, dauton, ang imong pagsalig sa Ginoo. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon nato karong kabuntagon nga magpabilin ta nga kusgan, naatay shoes nga naay peace with God, makabarog ta. Protected ta maigsoon ang promise sa Ginoo, ang saad, eternal salvation. Balik-balik ko nako, John 3:16, whoever believes in Him ni Jesus shall not perish, dili malaglag, dili mabuwag, separate forever, kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan, kuyog-kuyog ni Jesus. Arita sa pinakanindot nga weapon. Sige itong number 1, belt of truth, breastplate of righteousness, shoes, kaupat, shield, kalima, helmet. Ang ikaunom kay ang sword or espada. The sword of the Spirit, which is the word of God. Mauna nga, bisan maingon, sige man sa balik, babasa man tag Biblia, maigsoon, mauna nga atong espada. Ni atong tanan nga atong gisgutan, walay pang opensiba nga armor, way pang opensiba o pang atake sa kaaway gawas sa pulong sa Ginoo. Mao na nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo adlaw. Mao ni ang only weapon sa usa ka sundao. So God's word maura po ni atong gikinahanglan nga weapon para pagsukol sa kaaway. Batok siyang daghan kayo mga atake sa tua. Ang Greek word nga gigamit nagrefer ni og small weapon. Diba tunic, close hand-to-hand combat. Ang kaning nga weapon, kaning sword, kaning espadaha, nag-range lang siya og 6 inches, ang pinakataas 18 inches, 1.5 foot. Nga na kadakon ang sword. It is used both defensively, pagpanalipod, depensa, sa batok sa mga atake sa kaaway ni Satanas. Kaaway nato si Satanas. Kung napakay deal ni Satanas karon sakto na. Karon panahon nga mo decision jud ka nga sakto na. Biyay na igsoon. Sakto na ayo na pag dapig ka sa Ginog Domingo, bang adlaw, jam-jam ka dito. Maigsoon decision ni karon ang adlaw. And offensively, diling lang ni pangdipinsa, pwede ni gamiton pag-atake para pagguba sa tanang strategy sa kaaway. Ang kamatuuran, makita nato sa kasulatan. Amen? Dipinsa ni nato ang pulong sa Ginoo. Panahon ay problema. Proverbs 3:5. Dipinsa nimo, trust in the Lord with all your heart. Dili ko magsalig sa kong kaugalingon nga hunahuna, kundi akong acknowledge, akong ilhon, himuon, hatagan ko niya agianan. Makadipinsa ta, makaatake po ta, gamitan po ta sa kaaway. Panahon niya tentalon ta, naghihimo mga itong bino ni Jesus ang tubig, o inom sa. Sasama sa gibuhat ni Jesus, panahon nga gitintal siya. It is written, ang pulong sa Ginoo mao iyang gibaws. Kay kung watay basa-basa, di ta ka gamit sa espada. Dili ta maka hand-to-hand combat sa kontra nga naay espada. Kinahanglan kag espada. Maigsoon, guniti among Biblia. Magpray ta. Akong gitawag ang worship team. Guniti mong Biblia. Manindog ta, samtang nagbitbit ta sa itong mga Bibles. Ginoo, ikaw mong gisaligan nga Diyos adlaw-adlaw. Niining mga uncertain nga times, aning panahon nga walay kasiguruhan. Pero di na kanimo na kami kasiguruhan. Ginoo, nag-ampo kami, Ginoo, og gana, appetite,
kadasig Ginoo excitement sa pagbasa sa imong pulong taga-adlaw. Kay matod sa imong pulong mao kini ang among espada, sword of the Spirit. Ginoo, nagpray kami karon nga imo kaming tabangan. Ginoo, wag tanga tanang mga babag, mga hindrance, Ginoo. Na dili kami kabasa sa imong pulong. Lord, among gi-invite ang imong presensya sa tagsa-tagsa na mo kapanimalay. Ginoo nga ang kadasi, Ginoo ang Lord, ang pag-anticipate sa imong pagstorya namo matag adlaw pinagi sa imong pulong. Amo tang kinamon, Ginoo, mahimo kaming malipayon nga magbasa, magsulat, magampo. Ginoo, kay maura jud ni ang way, Lord God, maura ni ang weapon nga among magamit panahon nga moatake ang kaaway sa mga pagpanglimbong. Salamat, Ginoo, nga ang tanang Biblia karon nga gigunitan mahimong basahon, Lord God, sa tag-iya niini. Salamat, Ginoo, nga among i-meditate ang imong mga pulong day and night. Amo kining paggahisgutan matag adlaw sa mong pagpangaon, sa mong pagpundok-pundok. Salamat, Lord, nga wala minimo gipasagdan, nga walay armor, walay mga hinanggiban. Imo kami gitudluan, Ginoo, karon among gidesisyonan nga amo kaniming sulubon, amo kaning i-gear up ug amo kaning gamiton aron mahimo kaming epektibo nga mga Kristohanon nga makahatag og himaya kanimo. Kinamo mga pag-ampo sa ngalan na Ginoong Hesus. Amen.